Isa na namang napakaganda at napakasayang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo muling magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabad Jr., ang makakasama ninyo at kasama rin natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagpaliwanag ng napakahalagang mga salita dito sa ating pinag-uusapan, na siya po namang tagapagturo din sa Adventist Medical Center. So, kamusta na kayo, Pastor? Mabuti naman, Pastor, at ngayon ay nasa ikasyam tayong pag-aaral na alam kong magiging isang pagpapala sapagkat ang tutukuyin ng ating leksyon ay tayong mga mananampalataya, ano dapat ang ating magiging kabuhayan sa pagtungay at pagtugon sa panawagan ng Diyos. Kaya napakahalagang makasama namin kayo sa ilang mga minutong talakayan at huwag kayong bibitiw sa programang ito upang lalo nating malaman ang napakahalagang mga tinuturo nito pong si Pedro na sumulat ng kanyang sariling aklat. Sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa, hindi po namin kayo makakalimutang batiin. Tanggapin nyo ang aming mainit na pagbati at ganun din ang pasasalamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Tayo po ngayon, katulad na sinabi ni Pastor Ilioma, ay nasa ikasyam na serye na ng pag-aaral. At sa ating talakayan, pag-uusapan natin ang tungkol sa katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa konteksto ng mga sulat ni Pedro. At ano ang kahulugan ng yung tayo ay mapasa kay Kristo at yung mga nilinis na mula sa mga dating mga kasalanan. At dito bibigyan din natin ng kaliwanagan kung ano ang ibig sabihin ng katiyakan sa kaligtasan at paano natin makakamit ang pangakong buhay na walang hanggan, kaharian na sinasabi ni Pedro sa kanyang mga sulat. So kaya po na napakahalagang magkasama-sama tayo dito sa ating pag-aaral. Subalit bago ho tayo dumako sa pag-aaral, hilingan muna natin si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na nasa mga langit. Sa sandaling ito na kami muli ay magbubuklat ng inyong banal na salita, ay nais naming patnubayan kami ng inyong diwang balan. Minsan pa'y iparanas ninyo ang inyong pakikisama sa programang ito upang kung magkagayon ang aming mga kaibigan, mga kapatid, at ang sino mang naghahanap ng katotohanan ay masumpungan ang daan ng katwiran at ito'y tanggapin at tahakin upang kung magkagayon, masumpungan ang bukal ng buhay ang aming Panginoong Hesus na siyang magdadala ng katiyakan at ng kapanatagan samantalang kami nabubuhay sa magulong sanlibutan. Ingatan po ninyo kaming sama-sama na huwag masinsay at huwag magkamali sa aming pagpapahayag ng inyong salita. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda ng titulo ng pag-aaral na ito, Pastor Ilioma, na sinasabing maging kung sino ka. Subalit bago tayo tumunghay sa ating talakayan, atin munang tingnan ang susing talata na masusumpungan sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 7. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Narito, Pastor, ang ating tatalakaying kapitulo ay ang sulat ni Pedro na ikalawa, unang kapitulo. So, ang concentration natin sa ating pag-aaral ngayon, Pastor, ang mga talatang iyong binasa ay bahagi ng chapter 1, talatang 1 hanggang 14. Ito'y maikli lamang na pag-aaral na ating gagawin. Ito yung unang bahagi ng unang kapitulo. At atin ditong tatalakayin kung ano ang nagiging karanasan ng isang tao na inililigtas sa magitan ng biyaya at ng pananampalataya. Ito yung stress na inyong makikita na ang kabuhayan ng isang Kristiyano ay babaguhin dahil tinanggap niya si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kahanga-hanga ang mga tinuturo dito sa mga sulat na ito. Dito nga po sa pambungad
na bahagi ng talakayang ito ay una nating aalamin kung paano pinaliliwanag ni Pedro ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, ito ang isa sa pinakapangunahing aral ng banal na kasulatan, Pastor. Nang ang tao ay magkasala, mapapansin natin na ang solusyon sa kanyang kasalanan ay ang tinatawag nating righteousness by faith o yung katwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Ito yung katwiran na makukuha natin kapag tayo ay binihisan ni Kristo ng kanyang katwiran. Kaya nga dun sa nakalipas nating pag-aaral, si Kristo ang sentro ng banal na kasulatan at sulat ni Pedro sapagkat siya lamang ang pwedeng magdala ng kaligtasan at katubusan sa ating mga buhay. Ito yung kahalagahan at ang tugon ng tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Kanito tayo mananampalataya sa ating Panginoong Hesus at doon sa kanyang ginawang sakripisyo na kabayaran para sa ating kasalanan. Ito ang tinatawag nating pag-aaring ganap. Tayo'y itinuturing ng Diyos na hindi nagkasala dahil yung katwiran, itinatakip ito nung yung katwiran ni Kristo. Si Kristo ang nakikita sa akin, kaya nga't ako'y nagiging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya ito yung mga pangunahin na mga aral na dapat nating nauunawaan sapagkat tinuturo sa atin maging ang mga iba't ibang mga manunulat na nagpapaliwanag ng Biblia o sa ating mga Seventh-day Adventist, yung espiritu ng hula ni Propeta Ellen G. White ay maging laman ng ating mga mensahe itong katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero para lubos natin itong maunawaan, tukuyin natin ano ba yung konsepto ng mahalagang pananampalataya. Ayan, sisimulan natin sa pananampalataya, Pastor. Segundo Pedro, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Narito ang pahayag ni Apostol Pedro tungkol doon sa concept ng pananampalataya at ano ang kaugnayan nito sa tao at ano yung biyaya na tatanggapin kapag ang tao'y nanampalataya. Ay ganito ang sinasabi. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Heso Kristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. 4. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito'y makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Ayun, narito, Pastor. Dito, binanggit yung narito ang isang tao na meron siyang likas ng pagnanasa at hindi mabubuti. Opo. Ang gagawin ay kinakailangan ang taong ito ay magkaroon ng pagnanasa ng mga bagay na makadiyos. Ayan. Kasi tayong mga makasalanan, ang ninanasa natin ay hindi yung makadiyos at yung pagsunod sa Diyos, kundi yung ating pansarili. Self, ang ating tinutulungan. Kaya nga, ang katwiran ay iniaalok sa atin, ito yung biyaya na walang bayad na tagapagligtas, na yun ay ang ating Panginoong Hesus. Paano natin yun tatanggapin? Sa pamamagitan, dapat sabi doon, sa pamamagitan ng mahalagang pananampalataya. Precious faith. Yan. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Ito yung connecting link ng tao sa Diyos. Yung pananampalatayang yun ay yun yung magtiwala, trust, and confidence na ang Diyos ay trustworthy. Pwede nating pagkatiwalaan na linisin tayo sa kasalanan, tubusin tayo sa ating pagkaalipin sa kasalanan, at baguhin tayo doon sa likas na hindi mabuti dahil ito ang kakayanan noong dugong nabubu doon sa Kalbaryo. Dito sa mga talatang ating binasa, nakita natin ang masasamang maugali na sinabi ni Pedro. Ngayon, may mga tao na nagtataglay ng ganitong kahinaan. Maaari ba na sabihin nila sa kanilang sarili na magbabago na ako o di kaya magiging mabuting tao na ako, matuwid na tao na ako? Now, Pastor, hindi kaya ng tao
na maging matuwid kung wala ang tulong ng Diyos at ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Opo. Ayan. Dahil tayo ay likas na makasalanan. Walang sino man sa atin ang merong likas na marumi. Kumbaga sa isang halaman na bagyo tayo, pastor, at ang inclination natin ay ang bumagsak, hindi yung tumayo ng matuwid. Ayan. Kaya tayong lahat na tao, ang inclination natin ay mas madali yung gumawa ng kasalanan kaysa sa sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang kinakailangan natin ay ang biyaya ng Diyos, an outside force na tutulong sa atin na magkaroon tayo ng kapasyahan na sumunod sa Diyos at ang kanyang tulong ang magbibigay sa atin ng kalakasan na sumunod at sundan ang mga yapak ng ating Panginoon. At ang tawag natin doon sa tulong na yon na magbibigay ng kalakasan, yun yung biyaya. Biyaya. Biyaya ng Diyos. Kaya nga, nababanggit yan ni San Pablo sa kanyang mga sulat, sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan din ng pananampalataya. Kaya, itong pananampalatayang ito, sinasabi nating mahalaga. It is precious. Oh, bakit po? Sapagkat maaari po natin na mapanghawakan yung mga kahangahangang mga pangako ng ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Kaya kung wala ho itong pananampalatayang ito, hindi rin natin magagawang bigyan ng kasiyahan ang ating Diyos. Tama yun. Yung pananampalataya, unang-una, nananampalataya tayo sa isang Diyos na hindi natin nakikita. Tama. Okay. Ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya nagkatawang tao dito, wala na rin, hindi na rin natin siya nakikita. Kaya nananampalataya tayo doon sa hindi natin nakikita na nakakaalam, nakakabatid at nakakaunawa ng ating mga kahinaan at nakalaang tumulong na tayo'y lumakad na may kabanalan. Kaya tinitingnan ko na mas higit ang ating pananampalataya kaysa doon sa mga alagad na mismong nakita nga nila ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, dito po sa pananampalataya, yung tao nababago. Subalit ang pagbabago, wala siyang kakayanan. Tanging ang kapangyarihan ng Diyos ang makapagbabago sa kanyang buhay. Ngayon, ano ang kapangyarihan ng Diyos at dakilang pangako na binahagi sa kanyang mga anak? Talatang 3 at 4, ulitin natin, Pastor. Doon sa 2 Pedro 1. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ng kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Narito, Pastor, mapapansin mo ay 2 beses na ginamit yung salitang ipinagkaloob sa atin. Sabi ni Pedro, ang kapangyarihan sa lahat ng bagay upang maging banal, at ikalawa, ipinagkaloob sa atin ang mga dakilang pangako. Ano yung mga pangako? Itong mga nakasulat dito sa banal na kasulatan para tayo magkaroon ng pagtatagumpay. Kaninong pangako yon? Pangako ng Diyos na magtagumpay mula sa kasalanan at mamuhay na mayroong kabanalan. So, dalawa rito ang idinidiin niya. Una, yung pinagkalooban tayo ng kapangyarihan. So may power. Ang isang mananampalataya na binago at nilinis mula sa kanyang kasalanan, may kapangyarihan, Pastor. May power, may divine power na ipinagkakaloob ang Diyos para tayo makapagtagumpay at hindi na mahulog sa pagkakasala. Ikalawa, may mga ipinagkaloob na mga pangako na pwede nating panghawakan na pag tayo'y tinutokso, inaapi, dumaraan sa mga pagsubok, hahawakan natin ang mga pangakong ito para manatili tayong nananampalataya doon sa tumawag sa atin. Maganda yung salita doon. Kagaya ito yung concept ni Pedro, yung tayo'y tinawag mula sa kadiliman ng kasalanan para magkaroon ng karanasan na maligtas sa liwanag ng Ebanghelyo. So itong napakahalagang kaloob na binigay ng Diyos ay totoong tumutukoy sa buhay at pagiging makadiyos. Dahil wala tayong kakayanan. Katulad na sinasabi natin kanina, wala tayong kakayanan na baguhin ang ating mga buhay. Dahil tanging sa kapangyarihan lamang ng Diyos kung bakit nagagawa nating manatili. Tama yun, Pastor. So wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat pinagkalooban lang tayo
ng kapangyarihang mamuhay na may kabanalan, pinagkalooban niya tayo na i-claim yung kanyang mga promises para tayo magtagumpay sa buhay na Kristiyano. Kaya nga sinasabi natin, hindi natin makakamit ang kabanalan kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. At itong kapangyarihan ito na binigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan, siya ring tumawag sa atin para doon sa kalwalatian at magagandang mga pag-uugali. Kaya nga sinasabi, tayo'y tinawag sa pag-ibig ng Diyos. Subalit ang tanong, papaano tayo iibig sa Diyos kung hindi natin kilala ang ating Panginoong Diyos? Bakit nga ba ang pag-ibig ang mithiin ng Kristiyanong katangian? Ayan, ang pag-ibig, ang goal natin, ang Kristiyanong katangian. Talatang 5 hanggang 7. Tutuloy natin itong kapitulong ito kasi nasa chapter study tayo ngayon ng 2 Pedro, Pastor. Ang kapitulo 1, talatang 5 hanggang 7 ng 2 Pedro. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Ayan, ang huli dito sa verses 5, 6, 7 ay pag-ibig. Ito yung pundasyon, Pastor, ng lahat ng bagay. Magagawa natin yung mga pagtitiis, magagawa natin yung mga pagpipigil, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa dahil meron tayong pag-ibig, Pastor. Very basic ito. Hindi, pwede tayong, kaya nga may sabi na you can give without loving, but you cannot love without giving. Yan. Bahagi. Yung meron tayong pag-ibig at yung pag-ibig na ito, yung pag-ibig na galing sa Panginoon, susunod tayo, magtitiis tayo, magiging mapagpigil tayo dahil may pag-ibig ako doon sa namatay para sa akin. Yan. Hindi lang pag-ibig ito na in general. Ito yung pag-ibig natin sa Panginoon na nagkaloob ng kanyang sarili para mahalin ko rin ang aking kapwa dahil minahal niya ang aking kapwa gaya ng pagmamahal niya sa akin. Very basic ito, Pastor. Kaya yung pag-ibig na tinutukoy dito, isang kapangyarihan. Isa ito dun sa kapangyarihan, Pastor. Iuugtay natin dun sa talakayan natin kanina na mga ipinagkaloob na kapangyarihan. Ang pag-ibig ay isang kapangyarihan para magamit ko na batayan ng aking pakipagrelasyon, pagtitiis, at pamumuhay na may kabanalan. Hindi ko makalimutan yung mga nakaraang pag-aaral na sinasabi natin na itong mga katangiang ito, katulad ng pagpipigil, pagtitiis, kabutihan sa kapwa, ang lahat ng ito nauuwi lamang sa isa. Walang iba kundi ang pag-ibig. Dahil kung wala yung pag-ibig, hindi natin magagawa itong iba pang mga katangiang ito. Ang tawag dyan, Pastor, ay bunga ng banal na Espiritu. Bunga. Opo. Ayan. Kaya siguro ay magandang talakayin natin na ito ay pwede nating ihambing doon sa sulat ni Pablo sa Galacia. Nating basahin, nabasa na natin itong kay Pedro. Doon sa Galacia Kapitulo 5, talatang 22 at 25, Pastor. Ihambing natin ang listahan o yung enumeration na ginamit ni Pablo dito sa Galacia Kapitulo 5, ang talata ay 22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Ayan, Pastor, dito makikita natin na almost pareho yung listahan. Hindi nga tinawag ito ni Pedro na bunga, pero ito'y mga kaloob na ipinigay ng Diyos para sa kanyang mga anak na para makapamamuhay na banal at makirelasyon na tama sa kanyang kapwa. Ang susi, ang batayan, iisa, pag-ibig. Yes. So, si Pablo at saka si Pedro ay isa lamang ang siyang idinidiin, walang iba kundi ang pag-ibig. Na ang bunga ng pag-ibig, walang iba kung hindi yung mga sumusunod na katangian. Kaya nga't nang mithiin natin ay yung pag-ibig. Ngayon, dito sa ating pag-aaral, binaybay natin kanina yung kahalagahan ng pananampalataya. Na sa pagitan ng pananampalataya, makakamit natin ng katwiran. Subalit kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin natin maabot ang katwirang ito. Kaya
ginagawang posible ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At noong mga nakaraang pag-aaral, sinasabi natin wala tayong kakayanan, kundi ang banal na Espiritu ang gagawa nito sa ating mga buhay. Kaya nga tinatanong natin, anong papel ng tao sa maka-Diyos at matapat na pamumuhay? Ayan, talatang 5, Pastor, bago natin ipahayag kung ano ang kahulugan nito, talatang 5 ng 2 Pedro 1:5. Sabi dito, at dahil dito gawin ninyo ang lahat ng inyong makakayan na tustusan ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Sabi rito, gawin ninyong lahat na merong buong pagsisikap. Ayan. So ano ang role ng tao? Meron siyang pagsisikap na gawin ito hindi para maligtas. Pastor, lilinawagin ko. Ang sinasabi ni Pedro rito ay para mapanatili yung kanyang pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Ito yung tamang ugnayan sa Diyos at sa tao. Ayan. So, ano yung kanyang pagsisikap na gagawin, Pastor? Yung pagsisikap dito ay hindi para maligtas. Ayan. Kundi pagsisikap na mapanatili yung aking relasyon sa aking Panginoong Hesus. Paano yun? Mag-aaral ako ng salita niya. Ano yun? Mananalangin ako't makikipag-usap sa Kanya. Ibabahagi ko ang pabalita ng kaligtasan sa aking kapwa. At sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu, makikikooperate ako. Ayan. Makikikooperate ako sa Banal na Espiritu para itong mga naritong naka-enumerate, yung mga pagpipigil, mga makita na bunga ng aking buhay na naligtas kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, wala talagang kakayanan ng tao para sabihin niyang, ito dahil sa aking sariling pagsusumikap, ako ay naging matuwid. At dahil sa aking mga ginagawang mga maka-Diyos na gawain, ako ay kung bakit naging ganito na wala ng mga kasalanan. Hindi niya pwedeng ideklara ang kanyang sarili na siya isang matuwid. Kaya nga, sinasabi dito sa titulo ng pag-aaral na to, maging sino ka. Kaya nga, siguro sa ibang salita, magpakatotoo ka. Magpakatotoo tanggapin tayo mo kung ano ka. Ganon siguro ang ibig sabihin. Kaya nga, tingnan natin kung ano ba ang resulta ng pamumuhay ng maka-Diyos na buhay. Ayan. Now, unahin ko bago natin basahin yung talata, Pastor, na ipaliwanag na walang makakapamuhay na maka-Diyos na pamumuhay na hindi nakaranas ng kaligtasan at pagtubos kay Kristo Jesus. Opo. Ayan. Basic yun. Kaya ang pinag-uusapan dito, ang kausap ni Pedro dito sa kanyang sulat ay mga Kristiyano na nakaranas ng katubusan kay Kristo Jesus. Ayan. Hindi niya ina-address ang mga taong walang Kristo, kundi yung may pananampalataya kay Kristo, kaanib ng kanyang iglesia, nagsusumikap na mamuhay na may kabanalan. May mga pagkukulang, bumabagsak, nagkakamali, kagaya rin natin, kagaya ng mga kapatid, pero may pagtatagumpay kay Kristo Jesus. Ang tanong, ano ang mga resulta? Talatang 8 hanggang 11, Pastor. May mga resulta na nais ni Pedro na makita sa ating mga buhay at sa mga kapatid na tinubos ni Kristo. Talatang 8 hanggang 11 ng 2 Pedro 1. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nasa malapit lamang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Narito, Pastor, ang paungusap ni Apostol Pedro na huwag nating makalimutan na tayo ay nilinis. Nilinis. Yan. So, ang preview niyan, tayo ay niligtas na. Ang dugo ni Kristo, tayo ay washed already. Nilinis na sa ating mga karumi. Mula doon, nagpapasimula tayong lumakad sa Kristiyanong pamumuhay. Yan. Mula doon, may mga pagsubok na darating din. Mula doon, may mga dapat mag-mature tayo sa Kristiyanong pamumuhay. Ano ang kanyang inaasahan? Sabi niya rito, mga kapatid, pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkakatawag at pagkahirang sa inyo. So,
magsusumikap tayo. Merong endeavor, may mga bahagi tayong gagawin, uulitin ko, hindi para maligtas, dahil ligtas na tayo, kundi tayo'y nagsusumikap na gumawa para maluwalhati ang ating Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas at Panginoon natin. Ayan. Lahat ng ating gagawin will be for the glory of Christ, our Savior and Lord. Ito ang ultimate goal. Ito yung resulta ng buhay na namumuhay ka na may kabanalan. Ang mabibigay kalwalhatian ay ang ating Panginoong Hesus at tayo mismo ay lalago sa pananampalataya. Kaya nga, ito yung mga bagay na maging tunay sa bawat isa sa atin ng mga Kristiyano. Mamuhay tayo na mayroong bagong realidad na siyang tunay para sa atin kay Jesus. Kasi kapag tayo na kay Kristo, mga kapatid, tatanggapin natin ang pagpapatawad. Malilinis tayo sa ating mga kasalanan at doon lamang tayo doon lamang sa pagkakataong ito tayo magkakaroon ng pagkakataon na makibahagi sa kanyang likas na pagiging Diyos. Ayan. So kaya nga tayo ay maging matapat sa pagkatawag sa atin at gayon din sa pagkapili sa atin. Uulitin ko, Pastor, bago natin iwanan itong paksang ating tinatalakay, na yung pagsusumikap na gumawa at sundin ang kalooban ng Diyos ay hindi para madagdagan yung paraan para tayo maligtas, kundi ito yung bunga na tayo'y ligtas na kay Kristo Jesus. Kasi si Pedro, ilang beses niyang ginamit niya na pagsikapan ninyo. No, para bagang trying your best to be saved. Hindi. Trying your best to show that you are already saved by the grace of Christ. Yeah. Kaya dinidiin dito ni Pedro itong mga mahalagang mga turong ito upang wala tayong madahilan na mamuhay pa rin tayo sa katulad ng buhay natin ng mga nakaraan. Kundi bagkos ay nais nitong si Pedro na tayo ay maging mga tapat na Kristiyano. Tama yun, Pastor. At hindi yung baog na Kristiyano, kundi yung nagbubungang mga Kristiyano. Ngayon, paanong idinidiin ni Pablo ang kaparehong ganitong kaisipan nitong si Pedro sa kanyang mga sulat? Ayan. So, ito kasing dalawang ito, ang dalawang leader sa Bagong Tipan, si Pedro at saka si Pablo. Tingnan natin kay Pablo kung ang aral na ito'y pareho ba na tayo'y liligtas muna at yung ating mga pagsusumikap at mga perseverance ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Roma, Kapitulo 6, ang talata ay 11. Roma 6, talatang 11. Gayon din naman kayo ay tinuring ninyong kay tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit ang mga nabuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ayan, tayo daw ay ibinilang ng mga patay sa kasalanan. Nang ibig sabihin, ang patay, iniwanan mo na yung dating lumang buhay na ginagawa natin at tayo nagpasimula na mamuhay ng makadiyos, may kabanalang pamumuhay. Okay. Ang translation sa iyong Bible ay makadiyos na pamumuhay. Dito sa akin ay kabanalan. Ayan. So, ang ibig iisa yun. Yung kabanalan at makadiyos na pamumuhay, ito yung resulta na tayo'y iniligtas na, naiwan na yung ating lumang likas, namatay na tayo doon. Ito naman ay kaparehas dun sa turo ni Apostol Pablo na ating tinunghayan. Okay. So, kaya makikita natin na maging si Pablo at si Pedro ay may magkaparehong itinuturo tungkol sa papaano tayong naligtas mula sa ating mga kasalanan at kung papaano tayo magkakaroon ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, paano naman tinuturo ni Pedro ang tungkol sa walang kamatayan ng tao? Ayan, Pastor. Ito yung non-immortality. Ayan. Kasi may mga nagtuturo na ang tao daw ay immortal, na walang kamatayan. Kaya pag namatay daw ang katawan, ang kaluluwa daw ay nagpupunta na sa langit o sa impyerno o kaya kung saan. Ito kaya ay turo ng banal na kasulatan. Tunghayan natin ang turo ni Pedro dito sa 2 Pedro Kapitulo 1, ang talata ay 13 at 11. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 13 at 11, 14. 13 at 14. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito,
ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-aalis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesus Ayan, Kristo. ginamit ni Pedro dito, Pastor, yung concept na tent. Oo. Itong katawang ito, isang tolda lamang. Ang ibig Okay. sabihin, pag tayo'y nagkakamping, Pastor, forever bang nagkakamping tayo? Hindi. Temporary lang yung pag nag-tent, 3, 4 na araw. Pagkatapos nun, uwi na tayo sa bahay. Ginamit niya yung concept na ito sapagkat samantalang narito tayo sa lupa, itong ating katawang ito na may kasiraan, itong katawang ito na may kamatayan, panandalian lamang, Pastor. At darating ang wakas na i-give up natin ang katawang ito at tayo'y magpapahinga. Ang hininga, babalik sa Diyos at ang lupang katawan, yung toldang ito, babalik sa lupa. Ito yung concept ni Pedro dito. Hindi po immortality, kundi non-immortality. Hindi magpahanggang wakas ang buhay ng katawang ito, kundi panandalian lamang samantalang tayo'y narito sa lupa. Kaya nga yung konsepto ng pagkabuhay na maguli, ito po ay hindi compatible doon sa konsepto ng walang kamatayang kaluluwa. Ano ho? Dapat natin nauunawaan ito kasi yung salitang pinagbabasihan dito sa sulat ni Pedro ay tinuturing nila ang tao pala walang kamatayan. Diba? Kaya nga iba-ibang doktrina ang siyang lumabas dahil mula dito sa sulat na ito. Ngayon nagiging maliwanag ho sa atin na kapag kaho ang ating mahal sa buhay ay namatay, naroroon yung kaaliwan na kung saan ay sinasabi sa banal na kasulatan na mayroong pagkabuhay na maguli. So, hindi natin pwedeng panghawakan na kapag tayo namatay, wala na. Kaya Hindi ito yung kaaliwan natin. Kaya nga, Pastor, itong aral na ito na mayroong muling pagkabuhay ay hindi masyadong mahalaga sa ibang mga Kristiyano na nag-aaral ng banal na kasulatan. Kung ang pananampalataya nila ay immortality of the soul, Pastor, walang kamatayan ang kaluluwa, ay bakit kinakailangan pa ng muling pagkabuhay? Ano lang ang bubuhayin? Itong katawan lang. Hindi naman pwedeng ihiwalay yung kaluluwa, yung espiritu, at saka itong katawan. Ito yung kabuuan ng isang nilalang na iniligtas ni Kristo. Okay. Hindi naman niya iniligtas lang yung kaluluwa o yung katawan o yung espiritu. Ang niligtas ni Kristo sa Kalbaryo ay ang buong pagkatao na naapektuhan ng kasalanan. Yan. At dahil naapektuhan ng kasalanan, ang kabayaran noon ay kamatayan. So katawan man, espiritu man, ang kaluluwa man, wala ito pag ang tao ay namamatay. Ito ang aral ng Biblia. Pero marami ang nagtuturo na mali, na mayroong naiiwan na immortal sa tao pag siya'y namatay. Ay di, kagaya na lang siya ng Diyos. Meron lamang iisa na immortal ang sabi ng banal na kasulatan. At yon ay ang ating Panginoong Diyos na forever na immortal. Kaya liwanagin natin ang bagay na ito kasi maging sa mga kabataan, hindi nila lubos na naiintindihan ito, lalo na sa panahon ngayon. Yung pagpasok ng mga palabas sa telebisyon, ipinapakita ng tao kapag ka namatay, yung nandiyan lang siya. Nakikita niya ang ginagawa ng mga buhay. So ngayon, meron nga akong nakasama, nag-service ako doon sa isang asawa ng ating manggagawa doon sa Pampanga, Pastor. Ay nung mag-tribute yung pinagtatrabahuhan niya, yung head ng kanilang school, ang sabi niya ay, isa na siyang anghel nakatingin sa atin ngayon at tayo'y pinapatnubayan. Abay nung ako'y tumayo at nagsalita ng aking necrological message, ay talagang inilinaw ko sa kanila na ang sabi ko, hindi siya naroon kung saang dako at siya naging anghel, kundi ang taong namatay ay nagpapahinga, ang lupa ay bumalik sa lupa at ang hininga bumalik sa Diyos. Kaya dapat nating alamin, ano ba ang nangyayari kapag ang tao ay namatay? Anong kondisyon ng tao? Kalagayan ng tao? Ano ang kondisyon ng tao pag namatay? 1 Korinto Kapitulo 15, Pastor. Dito kay Apostol Pablo, ang tatanungin natin, na kaparehas din ang aral na ibinibigay ni Pedro, 1 Korinto 15, talatang 12. Ayan. 1 Korinto 15, talatang 12 hanggang 15. Okay. At kung si Kristo'y pinangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay?
Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Sige, Pastor. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami nagpatunay tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay. Si Kristo na hindi naman niya muling binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. 51 hanggang 55. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog, at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, at tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangan na itong mga may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ayan, narito Pastor, sa sulat ni Apostol Pablo, ang katawang ito babalik sa lupa kasi may kasiraan ito. Yung kaluluwa ay wala kasi wala siyang katawan. Hindi pwede na nakahiwalay ang kaluluwa sa katawan. Wala po tayong mababasa sa Biblia na naglalakad ang kaluluwa pag ang tao ay namatay. Yan. Ano ang kondisyon ng tao? Siya ay non-conscious, Pastor. Wala siyang naaalala, wala siyang bahagi sa mga namatay. Yun ang sabi ni Wise Solomon sa Lumang Tipan. Kaya nga, dito rin pinatutunayan ni Pablo at ni Pedro na ang toldang ito, ang ginamit kasi ni Pedro, ang toldang ito, ang katawang ito na titiklupin, masisira dito. Ito yung katawan. Pero yung hininga, babalik sa Diyos. Hindi tao yung bumabalik, kundi hininga. Babalik sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, kung tayo'y matuwid, ibabalik ang hininga, Pastor. At ang lupang katawan, babaguhin ang may kasiraing ito. Ang tayo'y bibigyan ng panibagong buhay at tayo'y makikisama at mamumuhay panghabang panahon kasama ng ating Panginoon. So napakaliwanag ang pagsasalaysay nitong si San Pablo tungkol sa isang taong namatay na siya ay wala ng kaalaman tungkol sa mga nabubuhay sa lupang ito, kundi itinuturing siya na siya ay nasa malalim na pagkakatulog. Yan ang kalagayan ng tao. Kaya nga, itong turo na ito ay kapag itinuring natin na ang tao ay walang kamatayan, sinisira nito yung pag-asa ng pagkabuhay na maguli. Ayan, sinisira, Pastor. Yan. Gusto kong idiin yon. Pag naniwala tayo na ang kaluluwa ay immortal o walang kamatayan ng immortal, ay hindi na kailangan na tayo ay may resurrection pa. Bakit? Now, tingnan natin ang 2 Pedro 1:12 hanggang 14. 2 Pedro 12 hanggang 14 ng 1. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Inaakala kong tama na habang ako'y nasa toldang ito, ay gisingin ko kayo ng isang paalala. Yamang aking nalalaman na malapit na ang pag-alis ng aking tolda na gaya ng ipinakita sa akin ng Panginoon nating si Hesukristo. Arito, Pastor, ang turo ni Pedro, pinapaalalahanan ang mga kapatid na siya'y tumatanda na dito at siya'y nasa bilangguan. Uncertain na isa sa mga araw na ito siya ay ipapapatay ng emperador. Kaya nga sabi niya, pinapaalalahanan ko na kayo kung ano ang mangyayari dito sa aking tolda, sa aking katawan. Ako'y magpapahinga, magbibigay sulit, at ang aking hininga, ibabalik ko na sa Diyos, at ang aking lupang katawan, babalik na sa lupa. Ito ang ipinapaalaala ni Pedro sa mga mananampalataya noong unang siglo, Pastor. Ibig sabihin, maging si Pedro ay kanyang tinitiyak na ang tao may kamatayan. Subalit sa kamatayan, naroroon ang kanyang sulat na nagsasabing may pagkabuhay na maguli. Ngayon, alam mo, interesting itong bahaging ito. Lalo tigit yung napapanood ko na near-death
experience. Yung bang papaano ka haharap sa kamatayan, paano mo haharapin itong kamatayan, yayamang lahat naman tayo natatakot maranasan itong kamatayan. Pero dito si Pedro ay pinapakita niya na inihahanda niya ang kanyang sarili, Pastor. Kaya sarili. Kanya nang tinanggap na ang kanyang tolda ay magwawakas na. Ayan, unang-una sa lahat, dapat tanggapin natin tayong mga mananampalataya kung hindi pa tayo darat na ng Panginoon na magpapahinga tayo at mamamatay. Ayan. So, nagkakasakit, kung minsan ay old age, kung minsan ay aksidente, kung minsan ay abuso sa ating katawan, kaya tayo nangamamatay, hindi natin titingnan ito na ito na yung bunga ng ating pagiging makasalanan. Hindi. Bakit? Tinubos na tayo ni Kristo. Wala nang bahagi yung ikalawang kamatayan sa atin. Ano ba yung pupuntahan nating kamatayan na tinutukoy dito na yung tolda? Sabi ni Pedro, ito yung unang kamatayan. Yung tayo ay ano? Ito yung tinatawag natin na yung kamatayan ng pisikal na tayo'y ililibing sa libingan. Kaya nga, ngayon ang tanong, paano po ito hinarap ni Pedro? Ayan, talatang 15. Nabasa na natin yung talatang 12 hanggang 14. Opo. Talatang 15, Pastor. Yan. Narito ang pagharap ng isang apostol tungkol sa katotohanan na siya'y magpapahinga at matutulog ng isang malalim na pagtulog sa kamatayan. At sisikapin ko rin na pagkatapos ng aking pagpanaw ay inyong maalala ang mga bagay na ito sa anumang panahon. Ayan. Sisikapin ko rin na inyong maalala ang aking pagpanaw. Ayan. So siya mismo ay pinapaalalahanan na ang mga kapatid na siya ay mamamatay. Na anong ibig sabihin? Babalik na siya sa lupa. Magbibigay ni sulit na yung kanyang hininga sa Diyos. Ayan. Hindi niya sinabi ritong, nagsisikap ako na inyong maintindihan na ako ay pupunta na kung saan. Wala. Wala siyang sinabi rito kahit na sinong mga alagad at apostol sa Biblia na pag sila'y namatay, sila'y magpapahinga sa libingan at maghihintay sa muling pagbabalik noong nagligtas sa kanila mula sa kasalanan. Kaya nga, napakaganda nito na itinuturo sa atin ito ni Pedro kung paano natin ihahanda ang ating mga sarili sa panahon na haharap tayo sa kamatayan. Kaya nga isa sa tanong ko lang, Pastor, naglalaro sa isipan ko, ano ba yung pwedeng maalala sa akin kapag ikaw ay pumanaw na? Ayan, magandang katanungan yan, Pastor. Ano kaya ang maalala nila? Alam niyo, pagka ako'y naglilibing, Pastor, ng isang necrological service, ang sabi ko ay, ang kamatayan, ang buhay ng isang tao ay isang maliit na ingay na ginagawa natin. Alam niyo, pagka tayo ipinanganak, nagsimula na tayong mag-ingay. Tama. Diba? Hindi ka buhay pagka hindi ka nag-ingay. Kaya dapat ipinaiiyak yung bata hanggang sa ikaw ay huminga ng huli. Nag-iingay pa rin tayo. Nais nating magbigay ng sound. Ang tanong, ano kayang maaalala nilang ingay tungkol sa atin? Will they miss the noise that we have made? Yung pagsasalita natin, yung ating mga pagpayo, yung galit natin. Maalala kaya ng mga tao? Yung pagsasabi natin ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, will it be remembered by the people around us? Yung ating nakatrabaho o ang maalala nila lamang ay yung hindi mabubuting bagay. Sana, Pastor, kagaya ni Pedro, maalala nila yung tao na binago. Si Pedro, rascal. Si Pedro, ganito ang kanyang personality, pero sa bandang huli, ang maaalala nila, isang lalaki na nagtalaga ng kanyang buhay, ginamit ng Panginoon para makilala ang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Amen. Lino, ang totoo, marami ang natatakot sa kamatayan. At totoo naman talaga, nakatatakot ang kamatayan. Kaya nga, tinatanong natin, paano ba yung pananampalataya tumutulong sa atin na harapin ang nakatatakot na katotohanan ng kamatayan? Ay, sa akin personal, Pastor, yan. Nagpapasalamat ako na ako'y nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ikaw din, ako'y naniniwala. Dahil doon sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Hesus, ay pwede nating panghawakan yun na bagaman ang tao'y mamamatay, meron tayong katiyakan na hindi ito ang wakas. Pastor, di ba? Ang sabi doon, oo, mamamatay tayo, pero hindi ito ang wakas. Merong umaga ng pagkabuhay na tayo'y gigisingin ng ating Panginoon, yung nagligtas sa atin. Hindi niya pababayaan tayong manatili doon sa libingan. Kagaya ni Lazarus, nang siya'y dalawin, ginising siya.
at muli siyang lumabas sa libingan sapagkat siya'y naging malapit sa ating Panginoon. Yes. So, ano ang pangkasalukuyang katotohanan? Ayan, sa 2 Pedro 1:12, Pastor, tingnan natin itong sinatawag na present truth. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanang dumating sa inyo. Ayan, ano daw yung mga bagay na ipinapaalaala sa atin? Ito yung present truth, Pastor. So, ang mga sumulat ng Biblia, pag pinag-aralan natin ito, ipinapaalaala sa atin ang mga katotohanan na para sa atin na dapat nating sampalatayan ng katotohanan. Isa rito ay yung tayo'y nililigtas sa pagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. Isa, kabahagi nito'y mamumuhay tayo, yung mga pamumuhay, mga ginagawa nating pagsunod, bunga ng isang pinabanal na buhay. Present truth yun, Pastor. At yung katotohanan na ang ating katawan, bagamat nanampalataya na tayo ay magpapahinga sa lupa at maghihintay sa dakilang pagkabuhay na magulo. Ito yung mga katotohanan na ating present na dapat ay tinitingnan. Bakit? Apektado tayong lahat. Ang katotohanan ito'y nakakaapekto sa iyo, sa akin, sa mga kapatid na nangyayari pa rin. Ang kamatayan ay totoo, ang kaligtasan ay totoo, pero may darating pang isang katotohanan at yun ay ang Panginoon ay muling babalik. So dito nagiging matibay ang sulat ni Pedro hindi lamang sa mga unang Kristiyano, kundi maging sa ating kapanahunan. Tama yun, Pastor. Na dapat nating mapanghawakan. So Pastor, napakaraming mga prinsipyo o konsepto na tinalakay tayo mula sa seryeng ito. Nariyan yung katwiran sa pananampalataya, nariyan yung kapangyarihan ng Diyos na siyang tumitiyak ng ating kaligtasan at pagiging matuwid. Ganon din yung bunga ng paggawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. At ang isa sa medyo nabigyan nating pansin, yung turo tungkol sa ang walang kamatayan na kaluluwa, na kung saan ay mayroong sumisira doon sa pagkabuhay na maguli, yung turo natin sa pagkabuhay na maguli. So paano natin ito i-apply itong mga turong ito sa ating araw-araw na pamumuhay? Ayan, ang sabi ng pamagat ng atin ay leksyon ay magpakatotoo tayo. Ayan. Unang-una sa lahat, tama yung sinabi mo, Pastor. May mga kapatid at tayo rin na mga manggagawa kung minsan natatakot tayo na tayo tumatanda, darating na ang kamatayan. Pero sa ating pag-aaral, tiniyak ng ating leksyon na kagaya sa karanasan ni Pedro, Pastor, nangyayari ang lahat ng ito. Pero kung naranasan natin na tayo ay iniligtas sa magitan ng katwiran, tayo ay pinatuwid at namumuhay na may kabanalan, wala tayong dapat katakutan sapagkat si Kristo ang may hawak ng ating buhay at magbibigay sulit tayo at ibabalik niya ito sa kanyang muling pagbabalik bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan para sa iyo at para sa akin. Amen. Mga kinigilo namin mga taga-subaybay, naunawaan natin na ang mga bagay na kinakailangan natin upang mamuhay tayo sa isang makadiyos na pamumuhay. At ito ay available sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating mahal na Diyos. Kaya nga, sa katiyakan ng kaligtasan na dumating sa atin, mula doon sa pagkakilala ng mga lihim kung paano magiging matagumpay ang Kristiyanong pamumuhay natin, ito po yung tumitiyak ng mayamang pagtanggap sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sa huli, ang panawagan sa ating lahat, tayo ay lalong maging magsigasig na gawin natin ang pagkatawag sa atin at pagkapili sa atin na tiyak sa pamamagitan ng lumalagong mga katangian sa ating mga buhay bilang Kristiyano. At ako'y nakakatiyak, dumating man ang kamatayan sa ating buhay, tiyak din naman tayong bubuhaying muli sa pagparito ng ating Panginoong Hesus upang maranasan ang kahangahangang karanasan doon sa langit na bayan. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, sa mga oras na ito, nagagalak kaming pasalamatan kayo.
mayroong buhay na walang hanggan na iniaalok nyo sa bawat isa sa amin. Subalit, Panginoon, bago namin matanggap ito, kailangang mahayag sa buhay namin ang buhay ng Panginoong Hesus. Nawa sana'y patuloy nyo kaming tulungang panghawakan ng pananampalataya. Nawa ang inyong kapangyarihan ay maghari sa buhay namin upang mabago kami at maging kaaya-aya sa inyong mga paningin. Pagpalain ninyo ang bawat sumusubaybay sa programang ito. Sumagana ang kanilang pamumuhay at sa mga katotohanang aming napag-aralan, ito'y maibahagi namin sa bawat sambahayang kinaaniban namin at sa mga taong nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pakikisama sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigilo naming mga taga-subaybay, nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pakikisama sa ating pag-aaral dito sa programang ito. Kaya nga tinaanyayahan namin kayong muli, gumaganda ang pag-aaral na ito, lalo tigit yung susunod pang mga serye ng pag-uusap. Kaya huwag kayong bibitiw. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Hanggang sa susunod.